Are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking Well, about confidential funds. So I confidential confirm one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention. Alam niyo ba yon? Ang sa confidential, Hindi, alam niyo ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yon? kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa just answer my question, yes or no? Attorney Celine, Do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero let's- depende pa rin po ito sa, sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat Celine. Alamin muna natin yung naging highlights po sa unang bahagi ng Day 15 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa ulat ni MJ Mondihar live mula dyan sa Senado. MJ, magandang tanghali. Magandang tanghali at Mar, 12:15 ng tanghali nga ng mag-pause for a break, for a lunch break ang Senate Impeachment Court at naging mainit nga unang bahagi ng talakayan sa Day 15 na nagpapatuloy na impeachment trial. 18 senator judges ang present sa Day 15 ng pagdinig. Ipinagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alegasyon ng misuse at misappropriation ng confidential funds. Sa simula pa lamang ng proceedings kanina, abay humirit agad si Attorney Lorna Capunan, counsel ng panel of prosecutors, na humarap si COA-ICFAO State Auditor Sailin Del Campo sa impeachment clerk of court. Layunin nitong matukoy at mapatunayan ang pagiging tunay ng mga dokumentong isinumite ng prosecution at defense. Ayon kay Attorney Capunan, makatutulong ra ito para maiwasan ang anumang technical objection sa hinaharap, lalo na sa pagkilala at pagpapatunay sa mga hiwalay na acknowledgement receipts o ARs. Pero hindi ito pinagbigyan ni Presiding Officer Chis Escudero. Iginiit ni Escudero na wala namang inihain na objection ng defense sa mga exhibit ng prosecution. Kaya wala rin problema sa kopya ng acknowledgement receipts na ginagamit ng makabilang kampo. Bahagya naman nagkainitan ng dalawang kampo kanina matapos igiit ng prosecution na dapat ang kanilang mga AR o resibo ang gamitin ng defense sa cross-examination kay Del Campo. Naritong bahaging iyon ng pagdinig. That is up to her counsel. She may confront the witness with her copy of the AOM. I'm sure she would be competent to testify whether these are the same documents earlier identified as exhibits for the prosecution or not. Counsel, Yes. you may proceed. Yes, correct, Your Honor. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies, Your Can Honor. we then, Proceed, counsel. in Proceed. connection with that, Your Honor, Hello. since counsel admits that our AAMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor? But Your Honor, we have prepared, Counsel, using Show the document. Yeah, I will. I am showing the defense document. No, we will No, not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make it the subject matter of your redirect later on. Allow counsel to present. Thank you, Your the presiding Honor. officer will allow the counsel to present that document, but notes the continuing objection of Attorney Thank you, Your Capunan with Honor. respect to this matter. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, you may proceed. Okay, so Sa cross-examination, ipinakita naman ng defense panel kay Del Campo ang isang confidential intelligence report. Ang dokumento ay mula sa Commission on Audit o COA at certified true copy. Kung matatandaan, sinabi ni Del Campo sa mga nagdaang trial na hindi raw sapat na batayan ang resultang no untoward incident sa mga event na personal na pinuntahan ni VP Sara Duterte para mapatunayang may lehitimong intelligence activity na ginawa. Kabilang dito ang mga surveillance operations na isinasagawa ng Vice Presidential Special Protection Group o VPSPG bago dumating ang Vice Presidente sa mga venue na pinagdarausan ng kanilang programa. Nang ipinakita naman ng defense ang nasabing report, tinukoy ni Del Campo na hindi ordinaryong aktibidad ng OVP ang mga nakasaad dito. Sa halip, ayon sa testimonya ni Del Campo, may kaugnayan raw ito sa intelligence work. Panoorin natin ang bahaging ito. nakalagay dito ika 106 na taong pagkakasarinlan ng Bustos Minasa Festival Ceremony Opening. So nakalagay date covered January 2 to January 10, 2023. Location, BMA Park, Poblacion, Bustos, Bulacan.
Number 3, probable threats, NPA, and criminalities. So number 4, detailed intel collection team, ICT. Nakita niyo ba yan? Opo, based po sa dokumento. Okay, salamat po. Nakalagay ho sa timeline of activities na to, may nakalagay yung table, no? Tingnan lang natin isa-isa, no? Kung ito ba talaga ay intelligence work o hindi, no? So, etong number 5, tingnan ho natin yung item number 5. Liaising with intel operatives and respective informants of the PNP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in the municipality of Bustos and its neighboring communities. Ano yan? Intelligence work ho yan? Or ano lang ng admin work lang ng Office of the Vice President? Ang pagkakaintindi ko po dyan, yan yung naging part ng ano yung activities, yung sa... Hindi, tatanungin kita, based on how it appears, ano ho yan? Liaising with intel operatives, ano ho yan? Normal lang ho yan sa Office of the Vice President na mag-liaise with intel operatives? Or part ho ba yan ng intelligence work? Sa tingin nyo lang ho. Papasok po siya sa intelligence gathering. Okay, salamat po. Number 7, intelligence fusion for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Salamat po. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok po siya sa intelligence work? Sa intelligence work po. Okay, salamat po. Deployment of intel operatives and informants along routes, primary and alternate, from the landing zone to the venue. Is that an OVP admin work or intelligence related ho yan? Kasama po yan sa intelligence related activities. Okay, salamat po. Sa kabila ng pagtukoy sa report bilang may kaugnayan sa intelligence work, abay nanindigan pa rin si Del Campo na hindi raw ito sapat para mapatunayang lehitimo ang paggamit ng confidential funds sa nasabing layunin. Iginit naman ng defense na ang paggamit ng confidential funds para sa surveillance at intelligence activities ay maaari nakatuon sa crime prevention at pagpigil sa mga banta sa seguridad. Narito ang bahagi niya ng pagdinig. Witness said that she indeed disallowed and or gave AOMs because there was no proof of success. I even remember her saying, wala naman daw nahuli. So please answer, Celine. Yes po, kasama po yun sa notice of disallowance ko na na-issue noong March 31, 2026. Hindi po sufficient yung PIOR and the certification na evidence na nagpapakita ng success ng information gathering. Okay, I get that. But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking Well, about... confidential funds. So I Confidential convert one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention. Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no. Attorney Celine, Do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero let her depende answer. pa rin po ito sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat Celine. Okay. Dahil dito, isa sa mga puntong tinalakay sa cross-examination ay kung maaari bang gamitan ang confidential funds sa pagkuha ng impormasyon at pagsasagawa ng surveillance upang maagapan ang mga posibleng banta sa buhay o seguridad ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Narito raw, ayon kay Senator Escudero, Senator Judge, ang interpretasyon ni Del Campo. Ms. Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Right. Saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan?
Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretation mo, yan at yan din yung interpretation din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang. interpretation. Opo. Okay. You may proceed, Catherine Salamat Agustin. po, Your Honor. At marabagan ang manifestations ng mga Senator Judge sa ikalawang bahagi nga ng Day 15 ng impeachment trial dito sa Senado. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat si partner MJ Mondihar live dyan po sa Senado.